Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Rochelle Marquez and Avic Datula. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Natutuloy po natin yung ating series about 7 pillars of complete trust in God. So sana po marami po tayong natutunan at mas lalo po tayong lumalim sa pagtitiwala natin sa ating Diyos. Complete trust in God. So, nung mga nakaraan, pinag-aralan natin yung God's power, God's goodness, God's plan, God's provision, God's wisdom. Ngayon naman po ay God's providence. Medyo mabigat na terminology, pero pag naunawaan natin yung God's providence, talagang magiging ibayo yung ating pagtitiwala sa Diyos, mas lalalim, mas tatatag. So ipag-aaralan po natin, matatikman po sa Matthew chapter 6 verse 26 to 27. Ito po ay parte ng Sermon on the Mount. Ito ay parte ng sermon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Jesus Christ, "Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you, by worrying, add a single hour to your life? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?" So, why should we put our trust in God's providence? Bakit hindi tayo dapat mabalisa? Ito pong Matthew chapter 6, itong talata na ito ay patungkol sa pag-aalala. At sinasabi ng Panginoon Jesucristo, bakit ka mag-aalala? Yung Diyos ang may control sa lahat ng bagay at ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin sapagkat tinuturing tayong mahalaga sa harapan ng Diyos. Mas mahalaga pa kesa sa mga ibon na pinagpapahalagahan ng Diyos. Now, pag pinag-usapan po natin yung salitang providence, meron po itong tatlong meaning, tatlong kahulugan na kapag pinagsama-sama natin itong tatlong ideas na ito yung pinakakahulugan ng salitang providence. Now, pag sinabi nating providence, may kinalaman po yan sa preservation, government, and provision. Umpisan po natin doon sa number 1, preservation. God is our ultimate preserver. Now, yung Diyos po natin, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Now, meron pong belief na tinatawag na deism. Ito yung pagkatapos likhain ng Diyos yung lahat ng bagay, yung buong creation, gumawa siya ng mga laws of nature, laws of gravity, pagkatapos niyang gawin yung mga batas ng kalikasan, iniwan niya na yung creation sa, sarili niyang, kumbaga absent na yung Diyos, umalis na yung Diyos at wala nang pakialam sa creation. Now, yung Diyos po ng Biblia iba. Yung Diyos po ng Biblia, after He created all things, He is also the preserver, the sustainer of all things. Sa mga tuwid po, lahat po ng mga ibon sa parang, lahat ng mga isda sa karagatan, ang Diyos po yung nagsosustain sa kanila, nagpapanatili sa kanila. Kasi kahit isang segundo lang na hindi pakialaman or hindi i-sustain ng Diyos yung buong creation, everything will collapse. The whole of creation will collapse, will cease to exist. Ibig sabihin, talagang yung Diyos actively working in this creation. Talagang yung ibon nakakalipad yan, nakakainom yan, nakakakain yan, nasusustain yan, nabubuhay yan because of God. So yan po ibig sabihin ng God is our ultimate preserver. Ibig sabihin, kung baga sa isang sasakyan, or siguro sa isang eroplano, sa isang eroplano, lahat ng tao nandun, nakasakay, Pag nawala yung eroplano, lahat ng mga tao magbabagsakan, Kasi yung airplane mismo ang nagsusustain sa tao doon sa alapaap, sa sky. Now, yung Diyos po natin, ganun din, preserver. Kung mawala yung Diyos, yung buong creation magko-collapse.
no? The whole of creation will cease to exist. So, God is our ultimate preserver. Pag tinignan niyo po rito sa Matthew chapter 6, yung kabuuan nito, makikita niyo po, hindi lang yung mga ibon pati yung mga damo. Sabi rito, see how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Hindi nananahi, hindi nagtatrabaho, pero dinadamitan ng Diyos, no? If that is how God clothes the grass of the field, ibig sabihin, sinosustain ng Diyos pati yung kagandahan ng mga bulaklak at mga damo. At dito po sa talata natin, pati yung mga ibon na hindi nagtatanim, hindi umaani, hindi nagkakaroon ng barn, ng kamalig, pero sinosustain ng Diyos. At sinasabi rito ng Panginoon, mas mahalaga ka pa sa ibon. No? Huwag ka mag-alala sa buhay. I'm your preserver. Number 2 po, government. God is our ultimate governor, or God is our ultimate ruler. Hindi lang po siya preserver of all creation, He is also the governor. He governs, He rules the whole of creation. Ibig sabihin, He is governing the creation, He is in sovereign control. He controls everything. Kahit po mga pangit na nangyayari sa buhay natin, hindi po sasabihin sa atin ng Diyos kailanman, pasensya na, wala akong magawa sa yung mga problema mo sa buhay. Pasensya na, hindi kita mapagaling. Pasensya na, hindi ko napigilan yung miscarriage or nakunan ka. Pasensya na, hindi ko alam na sagasaan yung mahal mo sa buhay or nasemplang. Things like that. Yung Diyos natin, hindi siya na-aksidente. Yung Diyos natin, hindi siya nako-caught off guard na, hindi ko alam bakit nangyari yon, no? Lahat nangyayari sa ilalim ng kanyang control. Sovereign control of God. So, God is our ultimate governor. He sustains all things and He governs all things. Kahit na mga pangit na nangyayari sa buhay natin, masasamang nangyayari sa buhay natin, yon ay pinapahintulutan ng Diyos. Bagamat gawa ng kaaway, gawa ng dyablo, gawa ng mga masasamang tao, ginagawa pa rin nila yon with the pahintulot ng ating Diyos. Sapagkat walang tao, walang dyablo, walang masama na pwedeng mangyari na walang permission ng Diyos. Now, kailangan lang natin pagtiwalaan na kapag yan pinayagan ng Diyos na mangyari, ang Diyos na siyang marunong sa lahat ang siyang nakakaalam kung bakit. Sometimes we don't have to know everything. Sometimes or most of the time, sayaan lang natin si Lord ang nakakaalam. And it takes faith to put our trust in the God of wisdom, the God who is all-wise. So, preservation, government, and number 3 po, provision. God is our ultimate provider. Kaya po dito sa konteksto ng Matthew chapter 6, nilalarawan ng Panginoong Jesucristo kung paano dinadamitan ng Diyos isipin niyo yung lupa, yung parang, dadamitan niya ng damo, ng bulaklak. Minsan, pag namamasyal ka sa mga parks or punta ka sa basta nature, ang ganda ng landscape, no? Ang Diyos po ang may gawa nun. Pinaganda talaga ng Diyos yung mga landscapes, waterfalls, yung ilalim ng dagat, yung mga kabundukan, lahat po yun, Diyos ang may gawa nun. At kung yung Diyos, He controls everything, He sustains all things, He also provides for all the living creatures, pati mga ibon. Now, sabi rito sa Bible, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ba mas mahalaga ka pa rito? Mas mahalaga ka pa sa ibon? Sabi nga rito, yung ibon, bebenta ng are not 2 sparrows sold for a penny? Di ba, penny lang, barya-barya lang yung ibon Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Ganun yung sovereign control ng Diyos. And even the very hairs of your head are all numbered, bilangan ng Diyos. Ibig sabihin, God knows you. God knows your need. Bilang ng Diyos ang maging ang ating buhok. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows. Mas mahalaga ka pa kaysa sa ibon. Mas mahalaga ka pa kaysa sa mga gagamba, kaysa sa mga paro-paro na pinapakain ng Diyos, na sinusustain ng Diyos. God is your provider. He will provide for you. You just have to put your trust in Him, and you just have to honor Him, glorify Him. You focus on doing the things that honors the Lord.
So, God is our ultimate provider. No? Yan po yung providence, preservation, government, and provision. Now, paano natin yan maisa sa buhay? Una po sa lahat, trust in God's ability to preserve. Trust in God's ability to preserve. Now, pinagtitiwalaan natin yung Diyos na siya yung preserver of all things. He is also the preserver of your life. Yung puso natin, hindi natin inuutusang tumibok, pero tumitibok po yan. Sino po nag-uutos dyan? Diyos. Every second, sinasabi ng Diyos sa puso mo, tumibok ka, tumibok ka. Kung paano niyang pinapasikat yung araw every day, sinasabi niya, okay, sumikat ka. Kinabukasan, sumikat ka. That's what it means to preserve all things. Now, yung puso natin, yung buhay natin, pinagpapatuloy ng Panginoon, sinusustain ng Panginoon, at siya rin na may karapatang bumawi niyan. At kapag sinabi ng Diyos sa puso mo, huminto kang tumibok, wala na, hindi na natin kayang dagdagan niya ng kahit isa pang tibok. Okay? Kung mula pagkabata mo, yung heartbeat, no, nagsimula yung heartbeat nung maliit ka pa lang na doon sa sinapupunan ng nanay mo, inutusan ng Diyos na tumibok yung puso mo hanggang sa kahuli-huli ng iyong buhay, sinabi ng Panginoon, huminto ka na. That's it. Wala na tayong kayang idagdag pa ron. Kaya sabi rito sa verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Kaya mo bang dagdagan yung buhay mo ng kahit isang oras, kahit isang araw, or kahit isang segundo, o kahit isang tibok sa puso mo? You can't. You can't do that. Ang Diyos lang ang nagpe-preserve. So, maganda nga yung theology na to eh. Ibig sabihin, you don't have to worry about life. Ang Diyos ang may cargo niyan. Sa balikat ng Diyos yan. You don't have to think about the things that are on God's shoulders. Ang pagwo-worry, iniiwanan natin yan sa Panginoon. Kasi that's beyond our control. Ang Diyos lang ang nagko-control niyan. So, trust in God's ability to preserve. Number 2, trust in God's sovereign control. Ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Wag po tayong, minsan we're under the illusion that we are in control. We control our lives, we control our future. Illusion lang po yun. We can only plan. Pero yung control, yung direction nun, yung final outcome, si Lord lang talaga ang makakagawa nun. So we have to put our trust in God's ability and sovereign control. And number 3 po, trust in God's sufficient provision. Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, sapat yun. Pag naghangad ka pa ng higit pa sa binigay sa iyo ng Panginoon, makakasama sa iyo yun. So, napakaganda nga ng mindset, no, kapag ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kung anong binigay sa iyo ng Panginoon, you know it in your heart of hearts that God's provision is sufficient. Lahat ng sustenance na binibigay sa iyo, lahat ng kalakasan, anumang problema na pinagdadaanan mo, lahat ng binibigay sa iyo ng Diyos sapat upang malampasan mo lahat ng pagsubok ng buhay. Upang magawa mo pa rin ang pinapagawa sa iyo ng Diyos, yung mission mo despite poverty, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng mga challenges sa buhay. Tandaan natin, God's provision is sufficient. Sapat po. Ito po encouragement, lalo na sa mga, naglilingkod sa Panginoon, tapos, nag-i-struggle sa kabuhayan. Mga kapatid, sapat ang provision ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang ating Diyos. That's why we have to put our trust in God's sufficient provision. Maging sa mga taong may karamdaman, sapat ang lakas na binibigay sa atin ng Diyos. Na maganda nga to talaga mag-sink in sa atin, no? Pag pinagaling ka ng Diyos, walang makakapigil nun. Pero kapag talagang inilaan sa iyo ng Diyos yung isang pagsubok para mas, mahubog si Kristo sa iyo, walang makakapigil nun. So, trust in God's ability to preserve, trust in God's sovereign control, and trust in God's sufficient provision. Para po sa ating discussion, how does understanding God's providence help us increase our faith in God? Paano natutulungan ng doktrina ng providence yung ating pananampalataya upang mas lalo pang lumago at lumalim? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I thank you for your providence in my life. You are my ultimate preserver, sustaining me through every season. Help me to trust in your power to protect and keep me. You are my governor,
sovereign over all, guiding every detail of creation according to your perfect will. Teach me to rest in your control, knowing that nothing escapes your wisdom. You are my provider, faithfully supplying all my needs. Increase my trust in your sufficiency, knowing that you care for me deeply. May my life reflect confidence in your preservation, sovereignty, and provision. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.